Magandang araw mga kamaestros. Ang inyong matutunghayan ay ang full demo teaching script ng Term 1 Filipino 6 Week 1 Sessions 1 hanggang 4. Kabilang dito ang PowerPoint content na naisin nyong makuha. Ang content na ito ay panoorin nyo hanggang sa wakas ng balangkast. Ito ang pakitang turo ng demo teaching script ng Filipino 6 Term 1 Week 1 Aralin, Karapatan ng mga Bata. Magandang araw sa inyong lahat, mga grade 6. Ngayon ay magsisimula tayo sa isang bagong aralin sa Filipino. Ang ating paksa ay Karapatan ng mga Bata. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sa araling ito, matutuhan natin ang mga sumusunod. Unang-una, mauunawaan natin ang tekstong naratibo gaya ng isang tula. Pangalawa, gagamit tayo ng mga salitang may denotasyon at konotasyon. Pangatlo, matutukoy natin ang pandiwa at ang tagaganap nito. At ang panghuli, matutukoy natin ang tono at layon ng isang multimedia text. Ang ating aralin ay karapatan ng mga bata. Kapag sinabi nating karapatan, ito ay mga bagay na dapat tinatamasa ng bawat bata. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na kayo ay makikilala ang mga karapatan ng bata, makapagbibigay ng halimbawa, at maunawaan ang kahalagahan nito. Ngayon, titingnan natin ang mga larawan. Ano ang inyong nakikita? Tama, may mga batang nag-aaral, naglalaro at inaalagaan. Tanong, ano-ano ang mga dapat natatamasa ng isang batang tulad mo? Tumpak, may gawain tayo sa puzzle. Hanapin ninyo ang mga salitang nakatago. Habang hinahanap ninyo, isipin ninyo ang kaugnayan nito sa ating aralin. Ang karapatan ng bata ay may mga bagay na dapat niyang matanggap bilang tao. Ano-anong mga halimbawa? Tama, edukasyon, pamilya, pagkain, at proteksyon. Bakit mahalaga ang edukasyon? Ano ang mangyayari kung walang karapatan ng isang bata? Mag-isip nga at ibahagi ang inyong mga sagot. Tapusin natin ang pangungusap. Ang karapatan ng bata ay mahalaga dahil ngayon ay gumuhit ng isang karapatan ng bata. Ipakita ito sa klase at ipaliwanag. Ito na ang ating section 2 or session 2. Ngayon naman ay pupunta tayo sa ikalawang bahagi ng aralin. Ito ay tungkol sa pagbasa ng tula. Ano ang karapatan ng bata? Magbigay muli ng mga halimbawa. Ang tula na atin pag-aaralan ay may pangamagat na karapatan ng mga bata. Habang binabasa ito, pakinggan ninyo ang mga mensahe. Basahin natin ang tula ng sabay-sabay. Pagkatapos, sasagutin ang mga tanong. Habang binabasa, isipin ninyo ang bawat karapatan na nabanggit. Ngayon, isulat ang 3 karapatan na nabanggit sa tula. Kompletuhin ang pangungusap. Mahalaga ang karapatan ng bata dahil dumako na tayo sa sesyon 3. Sa pagkakataon ito, matutuhan natin ang tungkol sa kahulugan ng salita. Muli nating balik-aralin ang ano ang tula at ano ang natutuhan niyo dito. May 2 uri ng kahulugan ng salita. Ito ay ang denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ay literal na kahulugan mula sa diksyonaryo. At ang konotasyon ay tutuwirang kahulugan batay sa damdamin o karanasan. Halimbawa, sa salitang mundo, ang denotasyon nito ay daigdig. At ang konotasyon nito ay sentro ng buhay. Tukuyin ang kahulugan ng mga salita, mag-isip at sagutin na maayos. Bumuo ng pangungusap gamit ang mga salitang magulang, tahanan,
panganib, at pamahalaan. Magaling! Ngayon ay dumako na tayo sa ating session 4. Ngayon ay pag-aralan natin ang pandiwa at ang multimedia. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos. Halimbawa nito ay nagluluto, nagsusulat, nag-aaral. Ngayon tukuyin ang pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, nagluto si nanay. Ang multimedia naman ay gumagamit ng teksto, larawan, tunog at video. Halimbawa nito ay ang slogan at ang poster. Gumawa nga ng isang slogan tungkol sa karapatan ng bata ay ipaglaban, pagkatapos sagutin ang paksa, layon at tono. Bilang pagtatapos, ano ang natutuhan ninyo sa aralin? Tama, ang bawat bata ay may karapatan na dapat igalang at protektahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.